Magandang umaga mga kababayan. Diyan BGTV po, bumabalik ulit para mag-attend sa inyo ng bagong video po na ating ginawa ngayon. Ito po sa isa sa mga nagsabi sa akin kung paano daw po magpalit ng shafting. Bagong tanggap po natin ito, electric fan. Bali, ang pinaka problema nito ay sa shafting, hindi tugma doon sa ilisin niya. Siguro ang ilisin niya bago yon o kinuha niya sa isang dinala na may-ari dito na sabi hindi daw umiikot na maayos. Tapos ang tiningnan natin, iba yung niya, iba yung sa ilisi, iba rin yung shafting na ginamit doon sa hindi ko alam kung pinagawa nila tapos hindi nagkatugma. Ngayon, yan po ang gagawin natin. Papalitan natin yung shafting na yan. Yung shafting na yan, yun yung sa gitna na bakal. Ang gagawin natin, papalitan, tanggalin yan. Okay pa naman yung shafting na yan. Ang gagawin na natin dyan, papalitan kasi hindi tugma doon sa ilisi niya. Kaya, ngayon, gagawin natin ay maghanap tayo ng katugma. Ganito po yung kabayan pag nagpalit tayo ng shafting. Dapat, ang gagawin natin, parehas yung haba. Tapos, mayroon pa yung thread doon sa pinakadulo niya. Sa thread na yon ay yan. Ngayon hinahanapan ko ng thread na magkatugma. Yung dulo niyan yung sa mga niya doon sa mga tawag dito. Sa likod niya yung nagpapaikot, nagsiswing yung niya, electric fan yan. Kailangan tugma yung pinaka thread niyan kasi pag hindi tugma, maaaring tatalon-talon yung pinaka gear niya doon. Dapat tugma sa gear na ilalagay natin. Yan kabayan, hinahanapan ko siya. May mga stock ako dyan na mga matagal na rin siya. Yan. Nung talagang gumagawa pa ko ng electric fan, nag-iipon ako ng mga shafting. Bumibili ako sa Round. Yan ngayon, nakakita tayo. Kailangan parehas yung thread niya. Yan. Tapos, ang gagawin natin yan, sukatin natin yung kabayan. Kasi para hindi siya sumagad doon sa pinaka dulo sa casing ng mga gear o yung nagpapaswing doon sa Yan. Ang gagamitin natin, nakita naman natin na mayroon tayo. Yan. Kumuha ako ng dito ng pintel pin. Hindi ko alam na lampas pa lang kamay ko sa Guhita natin yan kung gaano kahaba. Ayan siya. Ayan. Gagamit tayo ng tubo para pangtanggal doon. Yan, kumuha ako ng kahoy dun sa kapitbahay namin, yung nakatambak ng mga niya. Gagawin natin, kuha tayo ng kahoy kasi pupukpukin natin yan. Tatanggalin natin doon sa yung pinakabakal niya yan, yung nasa gitna na yan. Yan, nag-isip ako, hindi kita sa camera yan, kaya pinalitan ko ng bago. Kaya lang yung isa. Kaya lang pinalit ko na yan. Dapat may tubo tayong ganyan. 3/4 yan dapat. Ayan, yan eh. Uno yung nakuha ko na maiksi. Yan yung dapat na gagawin natin. Ito yung sa mga manual lang, kahit na sa bahay, kahit na ikaw may-ari ng electric fan, kaya mo itong gawin. Yung una, dapat ang shafting parehas doon yung pinaka-thread niya doon sa likod. Tapos, kasi kung minsan may mga problema ang shafting natin, kung minsan sirain pa naman ng electric fan, yung shafting at saka yung bushing niya. Hindi ko lang ngayon na sa bushing kasi okay pa po yung bushing niyan. Yan, ang gagawin po natin dyan, pupukpukin natin yan, yung dulo. Lagyan natin ng kahoy kasi iwas tayo na mabungi yung niya, yung pinakadulo. Yan, madali lang yan tanggalin, ganyan lang.
Ayan. Kahit sino yan makakagawa niyan. Naalala nyo kabayan yung ano, yan. May tinandaan tayo dyan para hanggang doon lang yung ano natin. Yan yung iiwasan natin yung mabungi yan kasi hindi na doon sa pinaka-gear niya, tatalon-talon yan pagka nabungi yan. Masisira yung pinaka-thread niya. Yan. Yan yung gagawin natin ngayon ay papalitan natin. Nahirapan pa ako dyan kasi 1 inch nga yung tubo natin. Kaya hindi siya lapat doon sa pinakano. Pero dapat 3/4 yung ano natin gagawin. Ang tubo na gagamitin natin. Ayan. Ang gagawin mo kabayan, yan, ilalagay. Di ba nagtanda tayo? Nakita nyo yung tanda. Yan yung tanda na ginawa natin. Ayan siya. Yung tanda na yan. Hanggang dyan, kasi sinukat mo yan doon sa pinakalumaan dyan na shafting, na ang likod niya ganyan lang, hanggang doon lang ang ano niya. Para hindi ka maligaw kasi kung minsan sumasagad yan sa ano sa likod ng pinaka-box niya doon sa likod ng gear. Pagka inano mo, ayan, dahan-dahan mo siya pukpukin kabayan para hindi siya masira yung pinaka-thread. Yan. Hirapan pa ako dyan kasi yan, tutumba. Yan, gagawin natin kabayan. Dahan-dahanin mo siya. Wag naman yung sobrang lakas yung pukpok mo doon sa pinaka-ano niya. Baka mabungi. Yan. Dahan-dahan natin. Dahan-dahan natin pukpok hanggang siya sumakto doon sa ating tanda. Yan lang gagawin mo kabayan. Hirapan pa ako kasi 1 inch nga yan. Dapat 3/4 lang. Para sakto sa doon sa pinakagitna ng ano. Yung groove doon sa gitna. Ayan, 1 inch yan. Kaya tumatabingi siya. Yan, dahan-dahan lang. Iwas ka rin. Baka bumaliko yung ano mo, shafting. At pag kinabit mo siya, yan, tinry ko ulit. Kaya lang, hirapan ako kasi hindi kita nga sa camera. Ibinalik ko pa rin doon sa pinaka gamit natin yung mixing tubo yan. Sabi ko hindi kita sa camera kaya hindi mo niya kita. Ayan kabayan, hindi ko na yung kinat yung video natin para makita nyo kung paano ipalitan yung shafting. Magagamit nyo ito kabayan na kung sa kahit na kayo personal nyo na ano doon sa yung electric pan nyo, kayong mayari, pwede nyo mapalitan shafting. Kasi ang problema ng electric pan kabayan, pag mahina ang ikot, maaari kapasitor. Pagka kuminsan, okay yung kapasitor, pero yung diferensya naman doon, yung shafting at saka bushing, na kailangan mapapalitan yan. Yan, ganyan ang pagpalit ng shafting kabayan. Makita mo naman. Mga kababayan, promote tayo ng ating channel habang tayo naglalagay ng shafting. Pag nakadaan lang kayo sa ating channel, bago lang kayo nakapanood sa ating mga video, at hindi pa nakasubscribe, please kabayan, subscribe po sa ating channel para malagi kayong paki-hit ng notification para mayroon kayo lagi na ma-notify kayo lagi pag tayo may bagong mga video. Yan, nakita nyo kabayan yung tinuro ko kanina, yung dapat sakto lang doon sa pinaka-bakal nyo doon sa likod. Yun yung sukat na tamang-tama lang doon sa ano niya. Sa pinaka-ano niya. Ayan kabayan, nakita nyo, wala na. Tamang-tama lang doon. Ayan ngayon. Salamat po kabayan sa pag-subscribe. Yan. Yan ngayon, ibalik natin yung pinaka niya, spacer niya doon sa kaliwa kanan na yun na kung anong gamit natin nung una, yun pa rin ang gagamitin natin. Pero kung minsan, pag sobrang init din ng motor minsan, na lumulutong yung na yan, napapalitan naman yan. Ayan, lilinisin natin. Ayan, niliha ko yan siya kasi na-stuck yan eh. Medyo may kunting kalawang. Ayan, nililiha ko siya. Pero pag bago siguro hindi na kahit na diretso mo na lang.
Ayan kasi medyo na-stuck yan, kaya nililiha ko para malinis at makinis yung pinaka-shafting niya. Ayan. Ganun lang yan kabayan yung pagpalit ng shafting. Kailangan tama yung sukat mo dun sa likod kasi pag hindi tama yan, mahirapan ka magano, yung distansya ng ano niya, ng shafting doon sa likod. Maaari babangga, maaari kapos sa doon sa pinaka-gear. Kaya dapat naisukat mo siya bago mo natanggal. Para pagka naikabit mo yung shafting, isakto lang doon sa pinakano niya. Nilagyan natin ng ano yan, oil para doon sa electric fan. Yan. Brush natin kasi may mga alikabok. Siguro matagal na ito na hindi na buksan. Yan sa kabayan. Yan. Ibalik natin. Ganyan lang ulit. Sa pagbukas nyo yan kabayan ng motor, dahan-dahan kayo kasi kung minsan nahihila yan yung pinaka-wire niya doon. Yung pinakadulo ng wire, yung connection niya pa doon sa pinaka-rewind. Yan, dahan-dahan natin yan. Yan, no? Dahan-dahan natin, lagyan natin ng oil, yung pinaka-bushing niya. Yan. Yan, umiikot siya na maayos. Kasi na, ano natin naisukat natin bago tanggalin yung pinaka-shafting niya. Baka makalimutan nyo pagka nagpalit kayo niyan, mahirapan kayo mag-adjust. Ang iniwasan pa naman natin, hindi mabungi yung pinaka-shafting, hindi mabaliko rin. Ayan siya ngayon kabayan, binalik na natin. Ayan, malaya ang umikot ng shafting. Ayan siya. Ayan. Ayan, lagay na natin yung screw. Kaya pagka nagbukas kayo ng motor, ng electric fan, dahan-dahan lang. Huwag masyado persahin kasi kung minsan matigas rin yan. Huwag masyadong anuin siya. Kaya ako may ako diyan may martilyo akong maliit para sa pambukas diyan. Pinupukpok ko lang dahan-dahan para bumukas siya. Yan. Higpitan mo siya. Yan, lagi mo i-check yan yung shafting na yan, baka mahigpit. Kailangan bawasan yung spacer niya. Yan. Yan, ganyan lang kabayan yung pagkaano niyan, pagpalit. Tingnan natin kung iikot. Kaya madali mo lang mapalitan pagka nagkaroon ng problema yung electric fan mo, hindi mo na kailangan na dalhin sa sa yan yung tinanggal natin una, yung yan sa swing niya yan kabayan. Yan, lagyan natin ng screw. Yan. Yan yung una mong tanggalin kasi pagka nagbukas ka ng motor, yan yung nagaano sa kanya na hindi mo mabuksan. Yan, kailangan maganda yung niya para hindi pwersado yung motor pagka pinaandar mo, yung pinaka-shafting niya. Yan yung niya, kaha niya. Yan. Nilinis natin. Yun ang pinaka-importante pagka pinagawa sa inyo, dapat pag ibinalik nyo, malinis siya para matuwa yung customer. Sabi niya na malinis yung niya, yung electric fan niya na binalik natin. Yan, ganun yung kabayan. Yan, siyempre, kabit mo na. Ititesting na natin ngayon kung talagang okay na yung ating ginawang electric fan o kaya pagpalit ng shafting. Yan. Dalawa lang ang screw dyan sa pinaka-cover niya sa harap. Dapat 4 yan Pero dalawa lang yan dyan nakalagay. Kaya hinigpitan na lang natin ng yan. Hinigpitan natin para hindi na siya gagalaw-galaw. Tapos natin yung yan, linis tayo. Tanggal alikabok kasi yan din ang naging problema lagi pagka matagal natin hindi na bubuksan yan, talagang nagkakaroon ng mga alikabok siya. Yan, sarado. Madali lang naman isarado yan. Pag nagbukas yan sa likod, may screw lang naman sa likod yan, tapos hihilain mo lang yung pinaka niya sa yung
Yung taas yan yung nilagay natin, tapos yung switch. Kung minsan, ano lang yan dyan eh. Yung pinaka hilaan natin kung paano, kung iikot siya o i-steady natin. Tingnan natin kabayan kung gagana siya. Kung okay ba yung ano natin. Ayan, ikot na yan kabayan. Ayan, oh, nag-swing na nga siya. Okay, ibig sabihin, pag nag-swing, okay yung nilagay nating shafting. Pero kung minsan kabayan, pagka nilagay mo yan at mali ang thread na nailagay mo, tumatalon yan eh, yung ano niya. Hindi siya umiikot na maayos. Tumatalon-talon sa doon sa pinaka-gear ng sa likod niya. Kaya naghanap ako dyan kasi wala rin yan lock. Kaya hinahanapan ko ng lock para ano. Kasi ang dati nga, ang nakalagay siguro doon, half moon yung pinaka ano niya. Kaya lang nasira yung pinaka-lock ng ilisi. Kaya hindi na siya tugma doon sa pinaka-shafting niya. Natanggal yung parang groove yan siya eh. Parang half moon ang labas. Ngayon, nilagyan natin yan, tinanggal natin, tapos pinalitan ng shafting. Ang gagawin natin na ngayon, lalagyan natin ng lock. Naghanap ako ng lock dyan. Wala rin ako makitang pako, kahit na di dos o kaya di uno na pako. Di dos siguro, para kumasya dyan. Ang nilagay ko yan dyan, yung antina ng ginawa ko dating radyo na putol. Yan ang nilagay ko. Para maging, ano siya, maging tugma doon sa pinakabutas. Yan. Yan. Medyo vlog siya konti pero okay na rin yan. Kasi wala akong makita, wala akong mahanap. Dali lang baliin. Wala akong lock na nahanap eh. Kasi sabi ko sa kanila, kung may lock pa ito, wala na daw, hindi na nila makita. Yan, ganyan yan kabayan. Yan, titingnan natin kung pwede. Pwede naman siya. Tapos, yun na yun siya. Ngayon, tatanggalin natin ulit. Ikabit natin yung pinaka-cover niya. Kabayan, yan po ang pangalan ng ating channel. Jan BGTV. Ayan. Ngayon, i-ano natin yan para testing na siya. Kaya, lagi ako nag-i-invite sa mga hindi pa po naka-subscribe. Yung mga napadaan lang, please subscribe po sa ating channel. Follow po. Subscribe. Tapos, pakihit na lang po ng notification bell. Lagay nyo po yung all para lagi kayong update. Paki-like na rin po yung video kung nagustuhan nyo po. At para paki-comment na rin kung gusto nyo mag-comment po. Magdagdag sa mga ginawa natin kung anong kulang o anong bagay na nagustuhan nyo. Para malaman ko rin po kung saan kayo. Kung saan nakarating yung ating video. Salamat po mga kababayan. Yan po ngayon, titesting natin. Ayan. Lagyan natin lock yung harap. Ayan. Pabaliktad yan yung ano niya eh, pagigipit. Minsan naliligaw tayo dyan. Yung pagigipit niya, pabaliktad po yan. Ayan. Ayan, okay na. Try natin kung talagang iikot. Ayan, inaayos ko pa yun doon ng lock ay medyo nagtabingi siya. Ayan. Titingnan natin ngayon kung okay na. Saksak siyempre. Saksak, tapos on. Ayun, okay na siya.